Sa akin naman, awit chapter 22, verse 9 hanggang 10. Sabi niya dito, nung ako'y iluwal, ikaw o Diyos ang patnubay. Magmula ng pagkabata, ako ang iyong iningatan. Verse 10, mula nang ako'y isinilang, sa iyo umaasa. Mula nang ipinanganak, ikaw lamang o Diyos ang kilala. So si David, alam po ng kanyang ama, talagang pinalaki siya, na talagang kilala niya ang Diyos. Talagang tinuruan din siya how to know God in their life. Kasi kung aralin natin, napakabata ni David na naging warrior. 13 to 15 years old, pumapatay na siya ng leon, pumapatay na siya ng oso. So hindi niya ninalabanan yon according sa kanyang kalakasan, sa kanyang galing. Ilalabanan yon sa pamamagitan po yung tiwala niya kay Lord. Ang sarap po na magtiwala kay Lord. Alam po na, yung sabi niya kasi dito, yung iingatan, tapos hindi niya tayo pababayaan. Mas masarap kasi magtiwala sa alam mong hindi ka niya papahiyain. Dahil mula nung binasa ko yung Bible, pang-apat na ata, pang-lima na namin ni Pastora, alam niyo po ba na wala akong nabasa dito na pinahiya ng Lord? Pinahiya lang ni Lord yung mga tao dito na nag-disobey sa Kanya. Pinahiya lang ni Lord yung mga tao dito yung bang hindi na siya kinilalang Diyos. Pero lahat na nagkumilala, lahat ng sumunod sa mga utos ni Lord, lahat ng mga nagtiwala sa Kanya, never niya pong pinahiya. Ang maganda pa nga pag binabasa mo sa mga kings or sa mga, basta start sa mga kay Samuel to kings, makikita nyo na kahit napakakunti nila sa labanan, nananalo pa rin sila. The key is ang Diyos lang yung pagtiwalaan. Kaya sa ating mga anak, yung mga nandito, kung titingnan natin yung 9-10, mula pagkabata ni David hanggang tumanda siya, wala siyang ibang pinagkatiwalaan kundi ang Diyos. Kaya sa inyo mga anak, sa pangarap mo, habang ngayon Pastora, sa aming mag-asawa, pag lumalim ka na kasi sa pananampalataya mo, natututunan mo ng maging kontento. Na alam mo na kahit yung iba, parang tinitingnan mo, nagkasasakyan na, nagkaroon na ng bahay, ang gaganda na yung mga binibili nila, pero wala na sa iyo yung inggit. Bagkus kung malalim ka na sa pananampalataya talaga, nasasiyahan ka sa mga ginagawa ng Diyos sa kanila. Ang dinideclare mo, Lord, kung paano mo sila pinagpala, alam ko susunod na ako. Pero Martin, laging sinasabi na ni Pastora, the blessing in this earth is only temporary. Kaya kung pinagpala ka ni Lord, thank you Lord. Lagi namin sinasabi ni Pastora yan sa aming prayer. Pag bless mo kami Lord, thank you. Kung talaga kinangat mo yung buhay namin, thank you. That's only a bonus. Lagi nating aasamihin yung eternal life. Because I know, kapag lumalim ka sa Lord, kapag nagsumunod ka kay Lord, kapag nag-serve ka kay Lord, alangan naman na ikaw ay nagsiserve sa Master natin, the source of everything, ang langlikha ng lahat-lahat, ang nagbigay ng naglikha ng mundong ito, alangan naman na di kanya pagpapalain. Alangan naman na ihuhuli ka niya. Kasi sa Bible, wala akong nabasa na naglingkod, naging tapat kay Lord, sumunod, na pinahuli niya. Lahat ng sumunod sa Bible at naging tapat, naging honest sa obey na sa salita, mga utos niya, ginawa niyang pinataas niya. Like David, from shepherd to king. Alam niyo, grabe si David nung binabasa ko mga anak. Dahil si David po, wala siyang hindi nasakop na nagusto niya. Pag sinabi niya, nasasakupin natin yan, at sinabi ni Lord, go, mapapasa iyo yan, pupunta siya. The key is, huwag kang gumalaw na walang go signal si Lord. Huwag kang magdesisyon na walang go signal si Lord. Dahil si David, kung aralin natin yung book niya talaga, before siya mag-take ng action, he asked the Lord, Lord, lalabanan ko ba mga to? Hahabulin ko ba mga to?
Papatayin ko po mga to. Lagi siyang ganun. Kaya kayo mga anak, ito sa mundong ito, before you act a decision, Lord, tama ba itong gagawin ko?